Ha? Kuya kang kuya. Balak mo. Ano? Ganon? Sa akin din, nalay din yung ko. Sabi ko. Morehead. Tama na. Tama na yan. Ako naman. Tapos ito na. Nilarekod niyo naman eh. Daguga. Ano? Tato ka daw. Ano ako din? Wala. Ang talwin buwangan mo. Hindi naman ako na... Sabi ko, taboga. Ang tabo. Sabi ko taboga kanina. Ano yun? Wala. Amerika yan, ginagawa ng Philippines. Ano? Amerika ang nakalagay, ginagawa ng Philippines. Ano? American flag yan, yung ba't mo nilalagyan ng Philippines? Ano lang eh. Mango. Buksan mo na yan, hapon. Ayaw ko na. Philippines, America. Ayun pa. Crumble cookie. Ito rin naman. Sino? Grabe naman. Buhok? Ito. Grabe. Buhok, mahal. Oo. Ito ang buhok mo. Ano yung nihulog mo? Kasi nakikita ko eh. Brazil. Pipirin ko ang may mga download ako. May mga daw yun. Yan. May download ako sa... Ay, bakit nagkakain pa niya? Buhay sila, gawa. Ano? Buhay mo yan. Ayaw ko na eh. Sabi ko ayaw ko na eh. Luga. Luga. Imposibleng pasukin, mga handang umaabot ng ilang linggo at mga kababaihang nababalot ng gintong alahas mula ulo hanggang paa.
Sa unang tingin, mapapaisip ka talaga na isa itong paraiso. Pero sa likod ng lingling nito, unti-unti ding nabubulok ang kaluluwa ng mga tao dito. Ayon sa kasulatan, pinarusahan ng Diyos ang Sodom dahil sa sukdulang kasamaan nila at sa paglabag sa moralidad ng mga tao roon. Makapangyarihang apoy mula sa langit ang bumagsak at nagdulot ng ganap na pagkawasak. Ano yan? Ngunit ayon sa modern Okay. science, maaaring may tunay na paliwanag sa trahedyang yun. Sa katunayan, may mga ebidensyang natagpuan sa paligid ng Dead Sea Wala. at may mga bakas din ng matinding init at tunaw na bato sa lugar na ito na tila magaling sa isang pagsabog mula sa kalangitan. Pero maiba tayo ng konti. Bago pa man bumagsak ang apoy mula sa langit, ang malaking katanungan ay ano nga ba talaga ang buhay sa Sodom bago ito nilipol? At ano-ano ang mga pinakamain na dahilan ng Diyos para parusahan sila ng ganong katindi? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat. At ngayon, simulan na natin. Women of Sodom, Beauty, Power, and Sin. Sa gitna ng kasaganahan ng lungsod ng Sodom, may mga babae na kilala hindi lang sa ganda, kundi sa kakaibang paraan ng pananamit. Ang mga kasuotan nila ay manipis, aninag ang balat sa ilalim ng liwanag. Tuwing gabi ng kasiyahan, pinapagiran nila ang kanilang katawan ng liquid gold, ginagawang parang buhay na alahas ang bawat galaw. At kapag tumatama ang sinag ng buwan, kumikislap ang kanilang balat, na para bang may apoy na kalangitan sa ibabaw nila. Para sa mga tagamasid, sila ay parang mga anino na bubuhay, mga simbolo ng luho, kayabangan at pagkalulong sa kaligayahang walang hanggan. The secret river beneath Sodom. Sa ilalim ng lungsod may lihim na ilog. Mama, puro Philippines yung bird. Puro ano? Pinalitan mo. Sama yun. Hindi lang, Nag-decide ka, hindi naman yung tama. hindi lang ano, ito game lang. Sa gitna ng bigang na disyerto, habang ang mga karatig bayan ay namamatay sa tagpuyo, ang Sodom ay may mga lawa, mga fountain at mga kanal na tumatawid sa mga plaza. Para sa mga dayuhan, isa itong kasakiman. Pero sa mga taga-Sodom, ito ay patunay na sila'y pinaguran ng mga Diyos. At dahil doon, unti-unti silang nilamon ng kayabangan. Ang lihim ng ilog ay may higit na binabantayan. Alin? Tinutang-tangkang ibunyag tagal ng na. basyo ito sa mga banyaga, Nawala na agad yung na laman. pinapatay. Katumbas ito Kiwi, ng ano? parusa ng pagtataksil. Ang tubig Nakaon sa na ilalim ang ng tatlong lupa ang nagbigay design. buhay sa Sodom sa loob Saan? ng maraming siglo, Sa pero TikTok. ito rin ang naging dahilan ng kanilang Nabili mo? pagmamataas. The unbreakable walls of Sodom. Isipin mo Eh, ba't ang isang naman lungsod tina- na parang- napaliguran ng mga pader na napakataas. Parang Halos ang bitin na, imposible kulay na ko na, sila. kulay Pero na ang patong din. ito, Eh, alikabok matibay, na yun. makapal at umaabot ng higit sa 10 meters ang taas. Paalala mo At pala. gusaling may tatlong palabag. Sa pagitan ng mga Pati pader, isang ko kung dinadaanan ginalinis. kung saan malayang nakakalipat ng mga gwardiya at mga Kung archer. wala ka nang Hindi ginagawa. nakikita ng kalaban. Kapag palubog ang araw, kumikislap sa pulang sinag ng mga bricks. Nagtutulog ang parang naglalagablag ang buong lungsod. Ang mga gate nito gawa sa kahoy na dinagutan ng bakal ay kailangan ng lakas ng 6 na lalaki para may ganap. Sa sobrang tibay at kapal ng depensa, naniwala ang mga taga-Sodom na wala nang makakagabi sa kanila at wala sa pakiramdam ng seguridad, pinanganak ng kayabangan. Kung pininiwalang kahit ang batas ng Diyos ay kaya nilang magugat. Sa Forbidden Feast, ang mga piging sa Sodom ay hindi lang basta handaan ng anak at pagkain, kundi isang paglalakbay sa kakaibang Damit na, saan na? Himalaya. Ayun pala. Sa mga malalalim na gabi ng kasiyahan, iniinom ng mga mamamayan ang mga inuling may halong alamang nakakaapekto sa isip, gaya ng opium, mandrake, at gatas ng mga dicertic plant. Matapos uminom, dumadaloy sa kanilang mga ugat ang init at kilabot ng ilusyon. May mga nakakakita ng mga kulay na hindi pa nila nakita noon. May mga nakaririnig ng mga tinig na parang mula sa langit. Para sa kanila, yun ay mga pahiwatig ng mga Diyos. Habang sumasayaw sila sa ilalim ng buwan, para silang mga nilalang sinasaniban ng kapangyarihan. Walang takot, walang pagod, halos hindi na tao. Ngunit sa likod ng mga ngiti at musika, may mga hindi na muling nagbalik sa katinuan. May mga kaluluwang nawala sa dilim ng sariling isip. Ang paghabol sa kaligayahan at pagkalimot sa realidad ay naging bahagi ng kultura ng Sodom. Hanggang sa tuluyan silang palunod sa sarili nilang pagkatibang.
Sodom's Black Gold. Kapag higit ng Sodom, umaagos mula sa lupa ang isang itim, malapot at mabahong likido. Tinatawag ito Tapos na ba yan? isang likas na dagta ng lupa na may mas mahal pa sa ito. Sa bawat paglakad sa disyerto, maaari mo itong makita na bumubulwak mula sa mga bitak ng bato. Kumikintag na parang salamin sa ilalim ng araw. Dahil dito, dagsa ang mga mangangalakal mula sa malalayong lupain, higpit ang mga karaban ng kalakalan. Ang mga taga-Ehipto ay nagbabayad ng napakalaking halaga para sa bituin na ito. Ginagamit nila ito sa pag-imbalsamo ng kanilang mga paraon upang mapanatili ang katawan magpakailanman. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga bangkang sagrado at sa pagpapahid ng mga templo. Ang isang barko Hindi yun si may salamin dyan. Oo, masisira yun. Pinapalaki ko yan sa lalagyan na. Nasaan? Ay, sa likod mo. naging sentro ito ng kalakalan, Eh. puntahan ng mga banyaga at kinaisinditan Mama, pag nakatulog, mas masakit. Kasi yung kasi yung kasi yung tito, laging may kapalit na kasalanan. Kaya Bernard at Edith Sodom, tagal na pinakala ng marami na ang pagkawasak ng Sodom ay katang-isip lang. May seri mo na para kunti ng Buddha ka. Noong 1993, Ha? Buddha. galing ng makapal na lupa, natagpuan ano yung Buddha? Oh, makikita ba? abong at mga bato Meron. na tumbang Yung sa malaki abot. siya. Ang init na tumama noon ay higit pa sa kayang Pwede likhain. ng kalis siya. Iwain natin yung gitna ng kalis siya. Ang mga bato ay lumambot na parang wax at ang dulo Mawira, sa loob ng mga Mawira. sabi ng mga eksperto, Manira. kahit mula sa milya-milyang layo, ikaw ang liwanag at usok na parang haligi ng apoy, abot sa mga bituin. Pesos? Ulap na nagsasabi Pasos? ng Okay. ang langit, habang Kala ko umabot ang pesos. malaking ulap ng usok, isang tanawin na parang mismong buot ng langit o bumagsak sa lupa. Hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin kung ano talaga ang sanhi. Isang bulanakaw ba? Bulag ako. Hindi kilalang pagsabog ng dugan o isang misteryo Mama, linis ko to kasi parang ang nangyari may dumi na. iwan ng marka hindi lang sa mga Sa case man din yung mamunas. ng sangkatauhan. Nasaan?